Hindi lang Diskaya Couple ang tila pumaldo sa bilyon-bilyong pisong kontrata mula sa gobyerno. Sa lalawigan ng Camarines Sur, natuklasan ng Billionaire News Channel na 5 kumpanya ang pagmamay-ari ng iisang pamilya. Narito ang exclusive agenda report ni Joash Malimban. Inamin noong Setyembre ng tinaguriang flood control queen na si Sara Diskaya na pagmamay-ari nila ang 9 na kumpanyang nakakubra ng bilyon-bilyong pisong kontrata sa pamahalaan. Hindi lang sa flood control, kundi pati sa iba pang proyekto ng DPWH tulad ng mga building at kalsada. Isang bagay na tila red flag daw ayon sa ilang senador sa Blue Ribbon Committee. So minsan naglalaban-laban yun, Syam? Yes po. Oh, so that is not a legitimate bidding. Dahil yung Syam na yon na naglalaban-laban sa isang award sa isang kontrata, iisa lang ang may-ari. So kahit sino doon, kahit sinong manalo doon sa bidding na yon, ikaw ang panalo. Dahil sa iyo lahat yun eh. Sa patuloy na pagsusuri ng Billionaire News Channel sa mga government contractor, nakadiskubre ang aming team ng isa pang pamilya na tila may at least 5 kumpanya sa ilalim ng kanilang pangalan. Kabilang dito ang GCI Construction and Development na isang Gigi Chio Ibasco ang Authorized Managing Officer. Ang Bicol Gold Rock Construction na nakapangalan sa isang Steve Chio Ibasco. Ang Empire 9 Construction OPC na nakapangalan naman sa isang Michael Franco Chio Ibasco. Ang Primer Construction OPC na nakapangalan sa isang James Martin Chio Ibasco. At ang SHLA Construction and Supply na nakapangalan naman sa isang Sheila Ibasco. Sa 5 kumpanyang ito, 3 ang may iisang address ayon sa Securities and Exchange Commission. Matatagpuan ng GCI, Empire 9 at ang Primark sa Zone 2 Santiago Pili, Camarines Sur. Walang datos sa SAC ang SHLA Construction dahil isa itong sole proprietorship ayon sa Department of Trade and Industry. Pero sa mas malalim naming pagsusuri, isang kumpanyang kapangalan, ang SHLA, IA General Merchandise ang matatagpuan sa kapareho ring address. Ang Bicol Gold Rock lamang ang may ibang lokasyon na Naga City, pero sa Camarines Sur pa rin matatagpuan. Kabilang ang GCI at ang Bicol Gold Rock sa top flood control contractors sa Bicol Region. Ayon sa sumbong sa Pangulo website, mayroong 28 flood control projects na nahawakan ng GCI sa Region 5 mula 2022. 27 dito ang makikita sa Camarines Sur. Ang isa naman sa Albay. Aabot ang kabuuang halaga nito sa 2.8 billion pesos. Ang Bicol Gold Rock may 43 flood control projects sa Region 5 na sa Camsur lahat matatagpuan. Aabot ang kabuuang halaga nito sa halos 3.2 billion pesos. Kung susumahin, aabot sa 5.9 billion pesos ang nakubrang kontrata ng mga Ibasco sa Camarines Sur mula 2022 hanggang 2025. Hindi pa kasama rito ang kabuuang bilang ng mga kontratang nakuha ng bawat kumpanya sa DPWH. Ayon din sa sumbong sa Pangulo website, aabot sa 241 ang bilang ng mga flood control project sa lalawigan mula 2022. Katumbas ito ng 16.9 billion pesos. Ibig sabihin, 35% ng lahat ng flood control projects ng buong Camarines Sur hawak lamang ng iisang pamilya ng contractors. Nitong nakaraang linggo lang, inilahad ni Senator Sherwin Gatchalian ang datos ng umano'y top contractors ng farm-to-market roads sa Department of Agriculture noong 2024. Ang programa, tila balot din daw ng korupsyon, ayon mismo kay DA Secretary Francisco Chu Laurel. Sobrang mahalaga ang farm-to-market roads, hindi lang para sa ating mga magsasaka at sa sektor ng agrikultura, kundi para rin sa kaunlaran ng kanayunan. We have actually flagged these and we consider this as ghost or semi-ghost projects as we have earlier reported. Sa top 20 list na inilabas ni Senator Gatchalian, pinakamalaking kontrata ang nakuha ng GCI na aabot sa 288.5 million. Ikapito naman ng Bicol Gold Rock na aabot sa 150.2 million. Sinusubukan pa ng Billionaire News Channel na kunin ang panig ng mga Ibasco. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel.